Sa wakas, malaya na tayo sa lintang iyon. Akala niya siguro habang buhay na siyang magiging reyna sa pamamahay na ito. Ang boses na iyon, matalas at walang anumang bahid ng pagluluksa, ay tumagos sa nakasaradong pinto ng kwarto, sa dibdib ko, at diretsyong sinaksak ang puso kong nagdurugo pa. Ito ang boses ni Doña Rosalinda, ang ina ng aking yumaong asawa. Sa sandaling iyon, ang mga daliri ko ay marahang humahaplos sa malambot na tela ng paboritong polo shirt ni Leandro. Nakalapat ito sa aking mga pisngi at pilit kong nilalanghap ang natitira niyang amoy. Isang pinaghalong pabango, pawis, at ang pamilyar na samyo ng pagiging tahanan. Ito na lamang ang natitirang piraso niya na mahahawakan ko. Ang anino ng init ng kanyang mga yakap. Bago ang lahat, ibinulong ko rito ang isang panalangin. Gabayan mo kami, mahal ko, ngunit ang tinig mula sa labas ay parang hanging nagtulak sa akin palayo sa munting paraisong iyon. Biglang bumigat ang damit sa aking mga kamay. Ang amoy na kanina'y nagbibigay ginhawa ay tila naging mapait. Tama ka, Mama! Sumagot ang isang boses na mas malambing ngunit may nakatagong kamandag. Si Marites. At dapat siguruhin nating walang matitira sa kanya, kahit isang sentimo. For all we know, baka hindi pa nga kay Kuya Leandro yang batang dinadala niya. Isang sampal. At isa pa. Hindi ko namalayan, ang mga daliri ko'y humigpit sa tela. Ang mga kuko ko'y bumaon, na tila ba sa pagkapit doon ay mapipigilan ko ang pagguho ng mundo ko. Ang hangin ay biglang naging mabigat, mahirap higupin. Ang mga pader ng silid na minsan ay naging saksi sa aming mga pangarap ni Leandro, ay tila lumiliit. Sinisikil ang aking paghinga. Hindi ako makasigaw. Ang sakit ay hindi na sa lalamunan. Ito'y isang bolang apoy na dahan-dahang umakyat mula sa aking sikmura at nanatili sa aking dibdib. Sinusunog ang lahat ng natitirang pag-asa. Bumukas ang pinto. Hindi ito katok. Ito ay isang marahas na pagtulak na lumikha ng malakas na tunog nang tumama ito sa pader. Doon, nakatayo sila. Si Doña Rosalinda, ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol, at si Marites na may isang mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanilang mga damit panluksa ay tila isang kasuotan lamang. Isang palabas na sa wakas ay natapos na. Walang pagbati. Walang kumusta ka na. Ang kanilang mga mata ay malamig, puno ng isang layunin na ngayon ko pa lamang nauunawaan. Alessandra, simula ni Doña Rosalinda. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Lumapit siya, hindi sa akin, kundi sa aparador, at binuksan ito. Hinila niya ang iilang piraso ng damit ko at inihagis sa kama. Mag-impake ka na. Po? Saan po ako pupunta? Ang tanong ay lumabas sa aking bibig na parang isang mahinang bulong. Si Marites ang sumagot. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Ate, alam naming mahirap to para sa'yo. Kaya nga inasikaso na namin ang lahat. May konting financial assistance na iniwan si Kuya para sa'yo at sa baby. Para makapagsimula ka. Lumapit siya at inilapag sa ibabaw ng kama ang isang makapal na folder. Sa ibabaw nito ay may isang piraso ng papel na may mga linyang kailangan kong lagdaan. Ano po ito? Tanong ko. Ang aking mga mata ay lumilipat mula sa papel patungo sa kanilang mga mukha. Mga papeles lang yan. Standard procedure. Paliwanag ni Doña Rosalinda. Nawawalan na ng pasensya. Para ma-release ang pera. Hindi mo ba kailangan ng pera? O baka naman mas gusto mong manatili dito at maging palamunin habang buhay? Ang bawat salita ay isang patak ng lason.
Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang pagbabanta ng mga luha. Ngunit pinigilan ko ito. Ayokong bigyan sila ng kasiyahang makita akong umiiyak. Pero, hindi ko po maintindihan, giit ko. Bakit po kailangan kong umalis? Dahil hindi ka isang Montoya, diretsong sabi ni Doña Rosalinda. Ang pangalan mo ay Cruz. Ngayong wala na ang anak ko, wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito. Ang lahat ng naririto ay pag-aari ng mga Montoya. Kinuha ni Marites ang isang ballpen mula sa kanyang bag at iniabot ito sa akin. Ate, you just sign this. It's for your own good. Para may magamit ka sa panganganak mo. Isipin mo ang baby. Ang pagbanggit sa aking anak. Iyon ang kanilang sandata. Alam nilang, iyon ang aking kahinaan. Tiningnan ko ang dokumento. Ang mga letra ay lumalabo sa paningin ko. Ang isip ko, nabalot pa rin ng ulap ng pagluluksa, ay hindi kayang iproseso ang mga legal na terminong nakasulat doon. Ang tanging nakikita ko ay ang mga mukha nila. Naghihintay, mapilit. Ang aking paningin ay napunta sa aking tiyan, kung saan natutulog ang bunga ng pagmamahalan namin ni Leandro. Siya ang kailangan kong protektahan. Kung ang pagpirma dito ang tanging paraan para magkaroon kami ng panimulang yaman, marahil ay kailangan kong gawin. Ang tiwala ko kay Leandro ay buo. At kung may iniwan man siya, alam kong para iyon sa aming kapakanan. Ang kamay ko, na nanginginig pa rin, ay kinuha ang ballpen. Ang dulo nito ay lumapat sa papel. Isang itim na tuldok sa puting kalawakan ng panlilinlang. Naramdaman ko ang kanilang mga mata sa akin, matalas at nag-aabang. Leandro, tama ba to? Tanong ko sa hangin. Nakatutok ang ballpen sa papel. Ang tinta ay tila isang malalim na bangin na handa akong lamunin. Sa likod ko, narinig ko ang huling salita, ang huling tulak, mula sa malamig na boses ni Doña Rosalinda. Pirmahan mo na, o gusto mong palabasin kita sa bahay na ito nang wala ni isang damit na dala? Ang dulo ng ballpen ay gumuhit ng isang linya sa papel. At ang itim na tinta ay kumalat na parang lason, nilalason ang aking nakaraan. Kasalukuyan at hinaharap. Sa sandaling itinaas ko ang aking kamay, mabilis na hinablot ni Marites ang folder. Isang matamis ngunit mapanlait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ayan, tapos na, sabi ni Doña Rosalinda. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pasasalamat, tanging malamig na pagtatapos. Tapos na ang pakinabang mo rito. Maaari ka nang umalis. Idinugtong niya na tila nagpapaalis ng isang alipin. Ang bahay na ito ay para lamang sa mga tunay na Montoya. Bago pa man ako makasagot, dalawang katulong ang lumapit sa magkabila kong gilid. Ang kanilang mga kamay ay magaspang sa aking mga braso. Sinubukan kong pumiglas, ngunit ang aking katawan ay nanghihina dahil sa pagluluksa at pagkabigla. Sandali lang po, ang mga gamit ko. Ang aking hinaing ay nawala lamang sa hangin. Nakahanda na, malamig na tugon ni Marites. Itinuturo ang isang itim na plastic bag na nakasandal sa pader. Isang supot na karaniwang nilalagyan ng basura. Doon nila isinilid ang lahat ng natitira sa buhay ko. Kinaladkad nila ako palabas ng silid na minsan kong tinawag na amin. Dinaanan namin ang sala kung saan kami ni Leandro ay sabay na nangarap habang nanonood ng telebisyon. Dinaanan namin ang hagdan kung saan niya ako laging hinahalikan bago umalis papuntang trabaho. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng mga alaala. At ang bawat sigaw ay isang panibagong saksak sa aking puso. Itinulak nila ako palabas ng malaking pinto. Ang aking mga paa ay lumapat sa malamig na sahig ng beranda. Ang supot ng aking mga damit ay marahas na inihagis sa aking paanan.
Ang ilan sa mga ito ay lumabas pa. Isang mabigat na kalabog ang narinig ko nang isara nila ang pinto sa aking likuran. Pagkatapos ay ang tunog ng paglock nito. Isang tunog ng tuluyang pagwawakas. At ang sa sandaling iyon, tila ba nakidalamhati ang langit. Nagsimulang pumatak ang ulan, unay mahina, tila mga luhang nag-aalangan. Pagkatapos ay bumuhos ito ng malakas, walang awa, walang tigil. Ang manipis kong bestidang pambahay, ay agad na nabasa, dumidikit sa aking balat. Niyakap ko ang aking tiyan. Sinusubukang protektahan ang aking anak mula sa lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Dahan-dahan akong naglakad palayo sa gate. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Wala akong patutunguhan. Wala akong kilala sa malaking syudad na ito. Wala akong pera. Ang tanging dala ko ay ang mga basang damit sa isang supot at ang buhay sa loob ng aking sinapupunan. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Tumingala ako sa bintana ng dati naming kwarto. May ilaw roon. At sa likod ng kortina, nakita ko ang isang anino. Ang anino ni Marites. Dahan-dahan niyang inaalis sa pader ang naka-frame na litrato ng kasal namin ni Leandro. Inalis niya ito na parang nag-aalis ng isang mantsa, isang pagkakamali na kailangan ng burahin. Ang tanawing iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa akin. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad sa gitna ng ulan. Ang mga luha ko ay humahalo sa agos ng tubig sa aking mukha. Sa loob ng aking bulsa, napakapit ang aking mga daliri sa isang malit at matigas na bagay. Ang lumang kompas na ibinigay sa akin ni Leandro noong unang anibersaryo namin. Para hindi ka maligaw, sabi niya nun. Ngayon, heto ako, mas ligaw pa sa pinakaligaw. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naglakad. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan, sumasalamin sa basang kalsada. Ang mga paa ko ay manhid na sa lamig at pagod. Ang sakit sa aking puso ay napalitan ng isang lumalagong sakit sa aking puson. Isang matalim na kirot, parang kidlat, ang biglang gumuhit sa aking tiyan. Napasigaw ako sa sakit. Ngunit ang sigaw ko ay nilamon ng ingay ng ulan. Napaluhod ako sa magaspang na aspalto. Ang isang kamay ay nakahawak sa aking tiyan. Ang isa pa'y nakasapo sa kalsada. Isa pang mas matinding kirot. Tumingala ako at ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Isang pares ng nagliliwanag na ilaw ng sasakyan ang mabilis na papalapit sa akin. Hindi ako makagalaw. Ang liwanag ay bumalot sa aking anyo. Kasabay ng kadilimang unti-unting lumalamon sa aking malay. Ang mga gulong ay pilit na kumapit sa basang kalsada, lumilikha ng isang matinis na tunog ng paghihirap na pumunit sa katahimikan ng gabi. Huminto ang sasakyan, ilang pulgada lamang mula sa aking nakaluhod na katawan. Ang mga ilaw nito ay bumulag sa aking paningin. Ngunit bago ako tuluyang mawalan ng malay, isang pinto ang bumukas, kasabay ng pagdampi ng mga kamay sa aking balikat. Miss! Miss, ayos ka lang ba? Isang boses ng babae. Kalmado ngunit puno ng pag-aalala. Pilit kong iminulat ang aking mga mata. Isang anino ng mukha ang aking nakita sa gitna ng liwanag. Ang anak ko. Iyon lamang ang salitang nagawa kong ibulong bago ako lamunin ng kadiliman. Nagising ako sa amoy ng alkohol at sa malamig na metal sa aking likuran. Mabilis ang paggalaw sa paligid. Mga boses na hindi ko maintindihan. Malakas ang pagdurugo niya. Ihanda ang OR. Kailangan natin siyang isailalim sa emergency C-section. Ang babaeng tumulong sa akin ay naroon sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa akin. Nakasuot na siya ngayon ng puting coat. Isang doktora. Alessandra, tama ba? Ako si Dr. Helena Rios. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang sinulid
ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Nakita ko ang mga litrato mo. Ipinakita sa akin ni Leandro noon. Leandro. Ang pangalan niya ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Doktora, ang aking boses ay basag at mahina. Itinutulak na nila ang stretcher patungo sa isang silid na puno ng nakakasilaw na ilaw. Ang takot ay gumapang sa aking buong katawan, hindi para sa akin, kundi para sa munting buhay na dinadala ko. Hinawakan ko ang kamay ni Dr. Helena. Ang aking mga daliri ay malamig at nanginginig. Iligtas niyo po ang anak ko. Pakiusap. Yun ang huli kong sinabi bago ako balutin ng isang kakaibang antok. Ang sumunod na gumising sa aking kamalayan ay hindi tunog ng mga makina boses ng mga nurse. Ito ay isang iyak. Isang maliit, malakas, at puno ng buhay na iyak. Iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nasa isang recovery room na ako. Masakit ang tahi sa aking tiyan, ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa kaligayahang nararamdaman ko. Lumapit si Dr. Helena, may ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang mga braso, may isang munting bundle na nakabalot sa puting kumot. Gusto mo na bang makilala ang iyong magiting na anak? Tumango ako, at ang mga luha na kanina'y pinipigilan ko ay malaya ng dumaloy. Maingat niyang inilapag sa aking dibdib ang aking anak. Naramdaman ko ang kanyang init, ang kanyang munting bigat. Hinaplos ko ang kanyang malambot na pisngi. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa akin. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng pighati ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon na mamabuhay para sa kanya. Para sa aming dalawa. Elion, bulong ko. Ang pangalan mo ay Elion. Nang kami na lamang ni Dr. Helena ang naiwan sa silid, umupo siya sa tabi ng aking kama. May kinuha siya sa kanyang bag, isang sobre. Alessandra, may kailangan kang malaman. Mahinahon niyang sinabi. Kami ni Leandro. We were once together noong college. Pero nanatili kaming magkaibigan. Bago mangyari ang aksidente, ipinadala niya sa akin ito. Iniabot niya sa akin ang liham. Ang sulat kamay ni Leandro. Ang pamilyar na kurbada ng bawat letra. Binuksan ko ito. Maikli lamang ang nakasulat. Helena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. May masama akong kutob. Hindi ko lubos na kakatiwalaan ang sarili kong pamilya. Pakiusap, kung may mangyari sa akin, bantayan mo si Alessandra para sa akin. Siya at ang magiging anak namin ang buhay ko. Ang papel ay nabasa ng aking mga luha. Kahit sa kabilang buhay, inisip pa rin niya kami. Binalot pa rin niya kami ng kanyang pagmamahal. Tumingin ako kay Dr. Helena. Isang babaeng hindi ko lubos na kilala ngunit siyang naging instrumento ng kaligtasan namin. Pagkatapos ay tumingin ako kay Elion na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Ang pag-asa ay muling sumibol sa aking puso. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang paggising ng isang malupit na katotohanan. Tumingin ako sa paligid ng simpleng silid ng pampublikong ospital. Tumingin ako sa aking mga kamay na walang-wala. Doktora, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig hindi dahil sa sakit, kundi sa takot sa hinaharap. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Wala akong pera, kahit pamasahe pauwi. Ang tulong ni Dr. Helena ay naging isang pansamantalang tulay mula sa bingit ng kawalan. Sa kakarampot na perang ipinagkaloob niya, nakahanap ako ng isang maliit na kwarto sa isang masikip na looban sa tondo. Ang amoy ng lugar ay pinaghalong luto, kanal, at ang pawis ng daan-daang taong nagsisiksikan sa kanilang mga pangarap at pagkabigo. Ang bagong tirahan namin ni Elion
ay isang kahon. Sapat lamang para sa isang lumang banig, isang maliit na mesa, at sa aming dalawa. Ito ang magiging mundo namin sa susunod na 3 taon. Ang bawat araw ay isang paulit-ulit na laban sa gutom at pagod. Bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na ako. Naghahalo ng galapong at niyog para sa mga kakanin na ilalako ko. Habang kumukulo ang gata, si Elyon, na nakatali sa aking likod, ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking batok. Pagkatapos, lilibutin ko ang mga eskinita. Ang aking sigaw ng "Bili na kayo ng putot kutsinta" ay nakikipagsabayan sa ingay ng mga tricycle at nag-aaway na aso. Sa hapon pagkatapos maubos ang paninda, magsisimula naman ang aking ikalawang trabaho, ang paglalabada. Ang aking mga kamay ay laging nakababad sa tubig at sabon. Ang balat ay kumakapal at nagkakaroon ng kalyo. Gabi-gabi, habang pinapatulog ko si Elyon, ang aking likod ay kumikirot at ang aking mga braso ay nangangalay. Sa looban na yun ko nakilala si Aling Nena, isang biyuda na nasa mga 50. Ang kanyang bintana ay laging nakabukas at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat. Sa mga unang araw, ang kanyang mga salita ay mga batong ipinupukol sa akin. Aba, heto na naman ang dalagang ina. Kayod marino para sa bunga ng kasalanan. Madalas niyang sabihin sa mga kausap, sapat na malakas para marinig ko. Hindi ako umimik. Ano ang karapatan kong sumagot? Sa mata nila, ako nga ay iyon. Isang babaeng iniwan, dala-dala ang isang anak na walang kinikilalang ama. Isang araw, habang pauwi ako, may nakita akong lumang dyaryo na pambalot ng isda sa daan. Ang aking mga mata ay napako sa isang pamilyar na pangalan. Montoya. Sa isang malaking litrato, nakangiti si Marites kasama ang isang politiko habang nag-aabot ng isang malaking tseke. Ang headline, Leandro Montoya Foundation. Naglunsad ng proyekto para sa mga batang lansangan. Nabitawan ko ang aking bayong. Isang tawa, isang mapait at walang tunog na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Sila na nagkait sa sariling dugo at laman ni Leandro ng isang disenteng tahanan ay nagpapanggap na mga santo sa harap ng buong mundo. Sila na nag-iwan sa amin sa gitna ng ulan ay nag-aalok ng payong sa iba. Ang kabalintunaan ay isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aking kaluluwa. Pinulot ko ang aking mga paninda at nagmamadaling umuwi. Sa loob ng aming munting kwarto, niyakap ko ng mahigpit si Elyon. Siya ang aking tanging katotohanan. Siya ang aking tanging yaman. Nang gabing iyon, kahit ang aking mga buto ay tila sumusuko na sa pagod, kumuha ako ng mga pinagtabasang retaso ng tela mula sa mga damit na aking nilabhan. Tinahi ko ang mga ito, pinuno ng iba pang retaso, hanggang sa makabuo ako ng isang maliit at makulay na bola. Anak, tingnan mo. Sabi ko. Ginigising siya. Ipinakita ko sa kanya ang bola. Ang kanyang mga mata, na kanina'y antok pa, ay biglang nagliwanag. Kinuha niya ito, at isang matamis na halakhak ang pumuno sa aming munting espasyo. Nagpagulong-gulong kami sa banig. Ang kanyang tawa ay ang tanging musika na nagpapagaan sa aking puso. Sa mga sandaling iyon, hindi kami mahirap. Kami ay mayaman sa pagmamahal. Ngunit ang kaligayahan sa looban ay panandalian lamang. Isang gabi, bumuhos ang isang malakas na bagyo. Ang aming bubong, na puno ng butas, ay nagsimulang tumulo. Ang bawat patak ng tubig na pumapatak sa mga palangganang inilatag ko ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa gitna ng dilim. Inilipat ko si Elyon sa pinakatuyong sulok. Niyakap siya para mainitan. Kinaumagahan, mainit na ang kanyang katawan. Mataas ang kanyang lagnat. Sa paglipas ng araw, lalo itong tumaas. Ginawa ko ang lahat ng alam kong remedyo.
Ngunit walang nangyari. Nang gumabi, sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla siyang nanigas. Ang kanyang munting katawan ay nagsimulang manginig ng malakas. Kumbulsyon. Ang salita ay sumabog sa aking isipan. Binuhat ko siya, tumatakbo palabas ng kwarto. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko sa gitna ng looban. Ang aking boses ay puno ng takot. Wala akong pera. Wala akong pambili ng gamot. Wala akong pampa-ospital. Ang tanging mayroon ako ay ang aking anak na nag-aagaw buhay sa aking mga bisig. Sa gitna ng aking desperasyon, iisang pinto lamang ang naisip kong katukin. Ang pinto ng bahay ni Aling Nena. Ang mga kamao ko'y walang tigil na dumadagundong sa manipis na pinto na gawa sa yero. Aling Nena! Aling Nena! Pakiusap! Tulungan niyo po ako. Maya-maya, bumukas ang bintana. Ang gusot na mukha ni Aling Nena, na bakas ang pagkagising sa malalim na tulog, ay sumilip. Ano ba? Hating gabi na, nambubulabog ka. Anong iskandalo nito? Si Elyon po. Nagkokombulsyon. Sabi ko, ang boses ko'y basag na sa pag-iyak. Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital. Pautang po. Kahit magkano, babayaran ko po kahit mag-triple pa. Sumimangot siya, handa na sanang isara ang bintana at magbingi-bingihan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mahinang ilaw mula sa kanyang bahay ay tumama sa aking muka. Nakita niya ang dalisay na takot sa aking mga mata. Nakita niya ang nanginginig na katawan ni Elyon sa aking mga bisig. Ang pagsusungit sa kanyang muka ay dahan-dahang nagbago. Hindi ito naging awa. Ito ay naging isang bakas ng pamilyar na sakit, isang alaala na muling nabuhay. Ang kanyang mga mata ay lumambot. At sa isang iglap, hindi na ako ang dalagang ina sa kanyang paningin. Isa na lamang akong ina na natatakot para sa buhay ng kanyang anak. Huwag kang tumanga dyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay masungit pa rin, ngunit may kasama ng pagmamadali. Isakay mo sa tricycle. Akong bahala sa bayad. Susunod ako sa health center. Sa community health center, ang mga nurse ay mabilis na kumilos. Agad nilang binigyan ng paunang lunas si Elyon. Maya-maya, dumating si Aling Nena. May dalang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Walang imik, umupo siya sa tabi ko at nagsimulang punasan ang noo at mga braso ni Elyon para bumaba ang lagnat. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat at mahimbing nang natutulog si Elyon. Naupo kaming dalawa sa isang mahabang upuan sa labas ng silid. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan at ang mga tunog ng gabi sa labas. Ganyan din ang panganay ko noon, biglang sabi ni Aling Nena. Ang kanyang tingin ay nasa malayo. Si Ricardo. Nilagnat lang. Akala ko simpleng lagnat lang. Pero sa kahirapan, hindi ko nadala agad sa doktor. Huli na ang lahat. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kaluluwa sa likod ng kanyang mataray na panlabas. Kaya sa susunod, sabi niya, huwag kang mag-aatubiling kumatok sa pinto ko. Mas gugustuhin kong mabulabog ang tulog ko kaysa may mamatay na anghel sa kapitbahay ko. Hindi ako nakapagsalita. Isang mainit na likido ang dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Kinaumagahan pag-uwi namin, nagulat ako nang may kumatok sa aming pinto. Si Aling Nena, may dalang isang mangkok ng mainit na aros kaldo. O, kumain ka, utos niya. Kailangan mo ng lakas at painumin mo ng sabaw yang anak mo. Bago pa ako makapagpasalamat, tumalikod na siya at umalis. Sa mga sumunod na araw,
Isang bagong uri ng normal ang nabuo. Paminsan-minsan, may isang supot ng gulay na nakasabit sa aming pinto. Minsan, si Aling Nena na ang nagbabantay kay Elyon habang ako'y naglalako. Nananatili siyang masungit, ngunit ang kanyang mga gawa ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang umaga, habang ako'y naglalabada sa likod bahay, at si Elyon ay naglalaro sa di kalayuan, isang anino ang tumabon sa akin. Tumingala ako. Isang lalaki, nakasuot ng malinis na barong Tagalog at itim na pantalon, ang nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang sapatos ay makintab, isang bagay na hindi mo makikita sa maputik na looban na ito. Mukha siyang naliligaw. Magandang umaga po, bati niya. Ang kanyang boses ay magalang. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa isang piraso ng papel na hawak niya. Hinahanap ko sana si Ginang Alessandra Verena Cruz Montoya. Ang pagbanggit sa pangalang iyon, ang pangalang matagal ko nang ibinaon sa limot, ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Natigilan ang aking mga kamay sa gitna ng pagkukusot. Napatingin ako sa lalaki, ang aking puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok na parang isang tambol na binubugbog. Montoya. Ang apelidong iyon ay isang multo mula sa nakaraan. Isang bangungot na akala ko ay tuluyan ko nang naiwan. Agad kong hinila si Elyon sa aking likuran. Ang aking katawan ay naging isang panangga sa pagitan niya at ng estranghero. Sino po sila? Ano po ang kailangan niyo sa akin? Tanong ko, sinisikap na itago ang panginginig sa aking boses. Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Magalang na sabi ng lalaki. Ako po si Arthur, isang mensahero mula sa Alcantara Law Firm. Mayroon lamang po akong personal na ihahatid sa inyo. Iniabot niya ang isang makapal na puting sobre. Ang papel ay malinis at mamahalin. Isang bagay na hindi nababagay sa aking mga kamay na may kalyo at bakas pa ng sabon. Nakasulat doon ang buo kong pangalan, Alessandra Verena Cruz Montoya. Nag-alinlangan akong kunin ito. Ang huling beses na may nag-abot sa akin ng dokumento, nawala ang lahat sa akin. Paano kung ito'y isang bitag? Paano kung ito'y mula sa kanila? Isang paraan para lalo pa akong idiin o bawiin ang aking anak. Ano yan? Ang boses ni Aling Nena ay biglang sumulpot mula sa aking likuran. Lumabas siya ng kanyang bahay, may hawak na walis tingting. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa estranghero. Sulat daw po, sagot ko. Hindi inaalis ang tingin sa sobre. Kanino galing? Tanong niya, ang kanyang tono ay parang isang investigador. Mula po sa isang law firm. Sagot ng lalaki. Kinuha ni Aling Nena ang sobre mula sa kamay ng lalaki. Sinuri niya ito na parang isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Alcantara Law Firm. Basa niya ng malakas. Hindi pamilyar. Hindi Montoya. Ibinigay niya ito sa akin. Buksan mo. Ano pa ba ang mawawala sa'yo? Baka naman grasya na yan. Ang kanyang mga salita, bagamat masungit, ay may punto. Ano pa nga ba? Nasa ilalim na ako ng lupa. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupunit ang sobre. Sa loob, isang makapal na papel ang nakatiklop. Bago ko ito basahin, napakapit ako sa aking bulsa. Sa malamig na metal ng kompas ni Leandro. Leandro, ano na naman to? Bigyan mo ako ng senyales, bulong ko sa aking isipan. Binuksan ko ang sulat. Para kay Ginang, Alessandra Verena Cruz Montoya, magandang araw. Ako po si Attorney Mateo Alcantara, ang legal na tagapayo ng yumaong si Ginoong Leandro Ismael Montoya. Nais ko pong ipaalam sa inyo na ang kanyang huling habilin at testamento, last will and testament, ay opisyal nang na-activate.
Ayon sa isang dormant clause na inilagay ni Ginoong Montoya sa isang kontrata ng lupa, ang pagbebenta ng nasabing ari-arian nang walang pahintulot ng itinalagang tagapagmana ay magsisilbing gatilyo para sa pagbubunyag ng kanyang tunay na testamento. Napatunayan ng aming tanggapan na ang nasabing lupa ay naibenta 3 linggo na ang nakalilipas sa utos ni Ginang Marites Montoya. Dahil dito, inaanyayahan po namin kayo sa aming tanggapan para sa isang kagyat na pagpupulong upang talakayin ang mga karapatan at ari-arian na legal na ipinagkaloob sa inyo at sa inyong anak. Binasa ko ang mga salita ng paulit-ulit. Huling habilin, karapatan, ari-arian. Ang mga ito ay mga salitang matagal nang nawala sa aking bokabularyo. Ano kung sabi? Tanong ni Aling Nena. Hindi na makapaghintay. Binasa ko ng malakas ang nilalaman ng sulat. Habang binibigkas ko ang bawat salita, isang kislap ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman ang nagsimulang sumilay sa aking dibdib. Pag-asa. Isang bitag ba ito? Marahil, ngunit paano kung hindi? Paano kung ito ang sagot sa lahat ng aking mga panalangin? Paano kung ito ang paraan ni Leandro para ipaglaban kami? Kahit mula sa kabilang buhay. Ang aking mga mata ay napunta sa ilalim ng sulat. Nakasulat doon ang address ng opisina. Isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati. Tumingin ako sa paligid ko. Sa maputik na daan, sa mga barong-abarong, sa aking mga damit na kupas. Pagkatapos ay tumingin ako sa address na nakasulat sa mamahaling papel. Makati. Para itong isang malayong bituin, isang mundong hindi ko kayang abutin. Paano ako pupunta roon? Wala akong disenteng damit. At higit sa lahat, ang kakarampot na barya sa aking bulsa ay sapat lamang para sa pagkain namin ni Elion ngayong araw. Hindi para sa pamasahe papunta sa isang lugar na para lamang sa mayayaman. Ang address sa Makati ay tila isang bundok na kailangan kong akyatin ng walang sapin sa paa. Ang problema ay hindi lamang ang distansya, kundi ang kahihiyan. Anong isusuot ko? Paano ako haharap sa isang abogado sa Maynila gayong ang itsura ko ay parang basahang piniga? Si Aling Nena, na tila nababasa ang aking isipan, ay pumasok sa kanyang bahay at lumabas na may dalang isang lumang bestida. "Oh, isuot mo to," sabi niya. "Malinis yan. Medyo luma pero mas disente kaysa sa suot mo." Ang balita tungkol sa sulat ay mabilis na kumalat sa aming munting looban. Sa isang paraan na hindi ko inaasahan, ang mga kapitbahay na dati nagbubulungan sa aking likuran ay isa-isang lumapit. May nag-abot ng 20 piso. May nagbigay ng isang pares ng luma ngunit malinis na sapatos. Si Aling Nena ang nangolekta ng lahat ng abuloy. At sa huli, iniabot niya sa akin ang isang lukot na bilang ng pera. "Sapat na yan para sa pamasahe mo, balikan. Iiwan mo muna sa akin si Elion. Akong bahala." Sa biyahe papuntang Makati, habang nakasakay sa isang umuugang bus, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan na papasok sa ibang mundo. Ang suot kong bestida ay maluwag sa akin, at ang aking mga mata ay hindi sanay sa nagtataasang mga gusali na gawa sa salamin at bakal. Bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng lobby ng gusali ay tila nag-iiwan ng bakas ng putik. Kahit malinis naman ang aking sapatos. Ang opisina ng Alcantara Law Firm ay tahimik at malamig. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng mga daliring nagtatype sa keyboard. Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa akin at dinala ako sa isang malaking silid na may mga pader na puno ng libro. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking nasa mga huling bahagi ng 40. Matangkad, kagalang-galang, at may mga matang nagpapahiwatig ng talino at simpatya.
Mrs. Montoya, bati niya, iniabot ang kanyang kamay. Ako si Attorney Mateo Alcantara. It's an honor to finally meet you. Leandro talked about you all the time. Ang mainit niyang pakikitungo ay bahagyang nagpabawas sa aking kaba. Umupo ako sa isang malambot na upuan sa harap ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Inilabas niya ang 2 folder. Ang una, isang manipis na folder. Ito, sabi niya, ang dokumentong pinirmahan mo 3 taon na ang nakalipas. Binuksan niya ito at nakita ko ang aking nanginginig na pirma sa ilalim ng isang mahabang dokumento. Ito ay isang waiver of rights. Sa pagpirma mo rito, isinuko mo ang lahat ng iyong karapatan bilang asawa ni Leandro sa mga ari-arian, benepisyo, at mana. Isang pamilyar na kirot ang muling sumundot sa aking puso. Ngunit, pagpapatuloy niya at kinuha ang pangalawa, mas makapal na folder. Ito ang tunay na huling habilin at testamento ni Leandro Montoya na ginawa niya 1 buwan bago siya pumanaw. May pinindot siya sa kanyang desk at isang maliit na screen sa pader ang umilaw. At doon, nakita ko siya, si Leandro. Nakaupo siya sa isang upuan, nakatingin sa kamera. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata. Para siyang buhay na buhay. Ang aking hininga ay naputol. At ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Hi, mahal ko, sabi niya sa screen. Ang kanyang boses ay puno ng init at pagmamahal. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin ay nagtagumpay ako sa pagprotekta sa'yo, ngunit nabigo ako sa pangako kong hindi kita iiwan. Huminga siya ng malalim. Alessandra, alam ko ang ugali ng pamilya ko. Alam kong hindi ka nila titigilan. Kaya gumawa ako ng paraan. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang paglipat ng 60% ng shares ng Montoya Corporation sa pangalan ko at ni Elion. Ang isang malaking trust fund na nakapangalan sa aming anak, na siya lamang ang maaaring gumalaw pagsapit niya sa hustong gulang, ang dahilan kung bakit kailangan maghintay ng 3 taon. Iyon ang panahong kailangan ng batas para legal na mapatunayan ang paternity ni Elion. At sapat na panahon para magkamali sila at ilabas ang kanilang tunay na kulay. Pagkatapos, ipinakita ni Attorney Alcantara ang mga dokumento, ang mga titulo, ang mga stock certificate. Lahat ay legal at nakatatak. Bumalik ang aking tingin sa screen. Tumingin si Leandro direkta sa kamera na para bang nakikita niya ako sa mga oras na iyon. Alessandra, mahal ko. Alam kong kaya mo yan. Huwag kang susuko. Para sa anak natin, at ang may idinugtong pa siya, isang bagay na nagpatindig ng aking mga balahibo. May hinala rin ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May mga anomalya sa libro ng kumpanya, mga substandard na materyales, may mga dokumento akong itinago. Ibinilin ko kay Helena, hanapin niyo, iyon ang magiging tunay na hustisya para sa akin. Nagtapos ang video. Ang silid ay binalot ng katahimikan. Ang aking kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aalab na damdamin. Galit, determinasyon. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Hindi na ako ang babaeng nagpapakalunod sa paglalabada. Ang mga paghihirap ng 3 taon ay naging isang baluti. Ang pagmamahal ni Leandro ay naging aking espada. Ginang Montoya, tanong ni Attorney Alcantara. Ang kanyang boses ay marahan ngunit matatag. Ngayong alam mo na ang katotohanan, ang tanong ay, handa ka na bang labanan sila at bawiin ang nararapat sa inyo? Ang aking mga mata ay tumingin sa labas ng malaking bintana. Tanaw ko ang mga nagtataasang gusali ng Makati.
isang simbolo ng kapangyarihan at yaman na ipinagkait sa amin. Pagkatapos, ibinaba ko ang aking tingin sa aking mga kamay. Nakita ko ang mga kalyo, ang mga peklat, ang mga bakas ng 3 taong pakikibaka. Ito ang mga kamay ng isang ina. At handa na itong lumaban. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Attorney Alcantara. Ang pag-aalinlangan na bumalot sa akin sa loob ng 3 taon ay naglahon na parang uso. Sa unang pagkakataon, naging malinaw ang lahat. Opo, attorney, sagot ko. Ang aking boses ay hindi na isang bulong. Ito ay matatag. Puno ng isang determinasyon na ngayon ko lamang natuklasan sa aking sarili. Lalaban ako. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Tila ito na ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Mabuti, sabi niya. Kung gayon, simulan na natin. Ang unang hakbang, ayon sa kanya, ay ang magpadala ng isang opisyal na demand letter sa mga Montoya. Isang formal na sulat na nagsasabing alam na namin ang katotohanan, na hawak namin ang tunay na testamento, at hinihiling namin na ibalik nila ang lahat ng nararapat sa amin sa mapayapang paraan. Ito ay isang formalidad, paliwanag ni attorney Alcantara, ngunit kailangan nating gawin. Kung hindi sila sumunod, saka tayo magsasampa ng kaso. Nang hapong iyon, habang pauwi ako, ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Ang mga gusali sa Makati ay hindi na mukhang nakakatakot. Ang mga ito ngayon ay parang mga tore na balang araw ay maaari ko ring akyatin. Pagdating ko sa looban, sinalubong ako ng nag-aalalang muka ni Aling Nena. Si Elyon ay masayang naglalaro sa kanyang tabi. Oo, anong nangyari? Mukha kang nakakita ng multo pero masaya, punan niya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Habang nagsasalita ako, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalinlangan, patungo sa pagkagulat, at sa huli, isang galit na may kasamang tuwa. Hayop sila! Bulalas niya. Sabi ko na nga ba, may araw din ang mga gahaman na yan. Sige, laban! Nandito lang kami sa likod mo. Nang gabing iyon, bago matulog, tinawagan ko si Dr. Helena gamit ang telepono ni Aling Nena. Nang marinig niya ang balita, isang buntong hininga ng kaluwagan ang kanyang pinakawalan. Alam kong darating ang araw na ito, Alessandra. May tiwala ako sa plano ni Leandro, sabi niya. Ipinangako niyang hahanapin niya ang anumang itinagong dokumento o susi na maaaring nabanggit ng yumaong asawa ko. Samantala, sa mansyon ng mga Montoya, ang pagdating ng sulat mula sa Alcantara Law Firm ay lumikha ng isang alon. Si Marites na abala sa pagpaplano ng isang marangyang party. Ang unang nakabasa nito. Una siyang tumawa. Look, Mama, sabi niya kay Doña Rosalinda. Iwinawagayway ang paneng papel. Ang pulubi nating ex-sister-in-law may lakas ng loob na mag-demand. Nagha-hire pa ng abogado. Saan kaya siya kumuha ng pera? Ngunit nang basahin ni Doña Rosalinda ang sulat, ang kanyang mukha ay namutla. Ang pangalan ni Mateo Alcantara ay pamilyar sa kanya. Siya ang pinakamatalik na kaibigan at pinagkakatiwala ang abogado ni Leandro. Kung si Mateo na ang gumagalaw, ibig sabihin ay seryoso ito. Tawagan mo ang abogado natin. Utos niya kay Marites. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Ipabasa mo ito. Alamin mo kung may basehan ba ang pinagsasasabi nila. Don't worry, Mama. It's just a bluff, kampanteng sabi ni Marites. She has nothing. We have everything. Hindi nila alam ang lahat ng kanilang pinanghahawakan ay isang kastilyong buhangin na malapit ng gumuho. Pag-uwi ko sa aming munting kwarto, isang bagong uri ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Niyakap ko si Elyon na mahimbing nang natutulog.
Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa akin. Ito ay para sa kanya. Para sa kanyang kinabukasan. Para sa hustisya ng kanyang ama. Humiga ako sa banig, ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Sa labas, ang karaniwang ingay ng looban, ang tahol ng mga aso, ang tawanan mula sa inuman sa kanto, ang tunog ng mga motorsiklo ay tila nagbago. May isang bagong tunog, isang bagong pakiramdam. Ang pakiramdam na may nagmamasid. Sumilip ako sa maliit na siwang sa aming dingding na gawa sa yero. Sa madilim na eskinita sa labas, may dalawang lalaking nakatayo sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw. Hindi sila taga roon. Ang kanilang mga damit ay masyadong malinis, ang kanilang tindig ay masyadong alerto. Nakatingin sila sa direksyon ng aming bahay. At habang tinitingnan ko sila, isa sa kanila ay itinaas ang kanyang telepono na tila may kinakausap. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa aming pinto. Ang araw ng unang pagdinig ay dumating na may kasamang mabigat na kaba. Suot ang bestidang hiram kay Aling Nena at ang sapatos na bigay ng isa pang kapitbahay. Pumasok ako sa bulwagan ng hustisya na parang isang ibon na may basag na pakpak sa gitna ng mga agila. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang mga Montoya. Si Doña Rosalinda ay nakasuot ng itim na may mamahaling perlas. Si Marites naman ay nakaputing bestida, tila isang anghel na may pusong demonyo. Nang magtama ang aming mga mata, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na nangangako ng kapahamakan. Nagsimula ang pagdinig. Agad na tumayo ang abogado ng mga Montoya. Isang lalaking may makapal na salamin at boses na tila kayang baluktutin ang katotohanan. Your Honor, simula niya, ang kasong ito ay simple lamang. Ito ay kwento ng isang oportunista. Isang babaeng mula sa kahirapan na gumamit ng kanyang itsura para makapasok sa isang mayamang pamilya. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang mga mata ng mga tao sa loob ng korte ay napako sa akin, mapanuri. Nang mamatay ang kanyang asawa, sinubukan niyang makuha ang lahat. Pagpapatuloy ng abogado. At ngayong nabigo siya, gumagawa siya ng mga pekeng dokumento at kwento para siraan ang pamilyang minsan ay kumupkop sa kanya. Sa katunayan, saan po ba nakatira ang nagrereklamo sa loob ng 3 taon? Sa isang masikip at maruming looban sa Tondo. Iyan po ba ang nararapat na kapaligiran para sa isang tagapagmana ng mga Montoya? Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang kumot na bumalot sa akin. Ngunit nang akmang tutulo na ang aking mga luha, hinawakan ko ng mahigpit ang kompas ni Leandro sa aking bulsa. Ang malamig na metal nito ay nagpaalala sa akin kung para kanino ang laban na ito. Itinuwid ko ang aking pagkakaupo. Itinaas ko ang aking baba, at sa halip na umiyak, tiningnan ko ng diretso ang hukom. Ang aking mga mata ay nagsusumigaw ng katotohanang hindi kayang bigkasin ng aking mga labi. Nang pagkakataon na ni Attorney Alcantara, tumayo siya ng may kumpiyansa. Your Honor, meron po kaming isang testigo na magpapatunay sa tunay na intensyon ng yumaong si Ginoong Leandro Montoya. Sino ang testigong iyan? Tanong ng hukom. Si Ginoong Leandro Montoya po mismo. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa korte. Sa isang senyas ni Attorney Alcantara, isang malaking screen ang ibinaba. Isang malakas na pagpukpok ng martilyo mula sa hukom ang nagpatahimik sa lahat. At pagkatapos, sa screen, lumitaw ang pamilyar na mukha ng aking asawa. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Doña Rosalinda. Ang pagkagulat naman ni Marites ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Ang aking mga luha ay sa wakas bumagsak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pangungulila at pasasalamat. Doon sa harap ng lahat, ipinaliwanag ni Leandro ang kanyang pagmamahal sa amin.
at ang kanyang takot sa kung anong kayang gawin ng sarili niyang pamilya. Pagkatapos ng pagdinig, habang naglalakad ako sa pasilyo, bigla akong hinarang ni Marites. Si Doña Rosalinda ay nasa malayo. Kausap ang kanilang abogado. "You think you're smart, don't you?" Bulong ni Marites, ang kanyang boses ay parang isang ahas. Lumapit siya, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. "Isang video? Akala mo ba sapat na yan? Hindi mo kami kilala, Alessandra? Hindi mo alam kung hanggang saan ang kaya naming gawin." "Hindi ako natatakot sa inyo," sagot ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. "Talaga?" Tumawa siya ng mahina. "You should be. May anak ka, di ba? Mahirap magpalaki ng bata ng mag-isa. Lalo na kung mag-isa ka na lang talaga." Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. "Itigil mo na to kung ayaw mong pagsisihan." Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniiwan akong nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Sa kabilang dako ng syudad, si Dr. Helena ay nasa lumang klinika ni Leandro. Tinutupad ang kanyang pangako. Binubuklat niya ang mga lumang medical journal. Naalala niya ang isang biruan nila noon. "May insurance ako, Helena," sabi ni Leandro. "Hindi PhilHealth. Isang bagay na mas sigurado." Doon, sa loob ng isang makapal na libro ng anatomy, may isang susi na nakatago sa isang ginupit na pahina. Isang susi sa isang safety deposit box. Pauwi na ako, sakay ng jeep, nang tumunog ang teleponong hiram ko kay Aling Nena. Siya ang nasa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi na masungit. Ito ay puno ng pagkasindak. "Alessandra, umuwi ka dali! Nasaan ka na ba?" Sigaw niya, ang kanyang paghinga ay putol-putol. "Bakit po, Aling Nena? Anong nangyayari?" Narinig ko ang kanyang paghikbi. "May mga tao dito. Mula daw sa DSWD. May reklamo daw na child abuse laban sa'yo. Alessandra, umuwi ka!" Sinusubukan nilang kunin si Elyon. Ang bawat segundo ng biyahe pa uwi ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang tunog ng busina ng jeep, ang sigawan ng mga tao sa kalsada, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang umiiyak na boses ni Aling Nena sa aking isipan. Sinusubukan nilang kunin si Elyon. Pagbaba ko sa kanto ng aming looban, tumakbo ako. Hindi ko ininda ang putik na tumalsik sa aking bestida o ang mga batong sumasakit sa aking mga paa. Ang aking buong pagkatao ay nakatuon sa isang layunin. Ang makarating sa aking anak. Mula sa malayo, natanaw ko na ang malaking grupo ng tao sa harap ng aming bahay. Ang mga kapitbahay, na dati abala sa sarili nilang buhay, ay nagkukumpulan ngayon. At sa gitna ng lahat, nakita ko sila. 2 babae na nakasuot ng uniforme ng DSWD. Sa likod nila, si Elyon, umiiyak at pilit na kumakawala sa hawak ng isa sa kanila. At sa harap nila, nakatayo si Aling Nena. Ang kanyang mga braso ay nakadipa na parang isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang sisiw. "Hindi niyo siya makukuha!" Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa lahat. "Saan ang warrant niyo? Saan ang court order? Kilala ko ang batang yan. Mas alaga pa yan kaysa sa mga apo ng politiko." "Ginang, may reklamo po kami ng child abuse at neglect." Malamig na sabi ng babaeng mas matanda, na halatang sanay sa ganitong eksena. "Huwag na po kayong makialam kung ayaw niyong madamay." Sa sandaling iyon, sumingit ako. "Bitawan niyo ang anak ko." Ang aking sigaw ay hindi sigaw ng isang biktima. Ito ay ang atungal ng isang ina na ginising ang natutulog na hayop sa kanyang kalooban. Lumingon sila lahat. Nakita ako ni Elyon. "Mama!" Sigaw niya. Ang kanyang mga luha ay lalong bumuhos. Sinubukan kong lumapit, ngunit hinarangan ako ng isa sa mga babae. "Mrs. Montoya,
Sumama na lang po kayo ng maayos sa opisina para maipaliwanag nyo ang inyong panig. Anong ipapaliwanag ko? Sagot ko, ang galit ay kumukulo sa aking dugo. Alam ko kung sino ang nasa likod nito. Si Marites. Ang kanyang pagbabanta sa korte ay hindi pala isang simpleng salita. Ito ay isang pangako. Desperasyon. Iyon ang bumalot sa akin. Ang batas na dapat ay kakampi ko ay ginagamit na ngayong sandata laban sa akin. Paano ako lalaban? Paano mananalo ang isang langgam laban sa isang elepante? At sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Isang vlogger na minsan kong napanood sa isang maliit na TV sa karinderya. Isang lalaking walang takot na ibinubunyag ang mga katiwalian ng malalaking tao gamit lamang ang kanyang cellphone. Mabilis kong kinuha ang teleponong hiram ko. Hinanap ko ang kanyang pangalan sa social media. Isang himala, naroon ang kanyang contact number. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Hello? Sino to? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Sir, sabi ko, ang aking boses ay nagmamakaawa. Ako po si Alessandra Montoya. Kailangan ko po ng tulong niyo. Pakiusap? Pakinggan niyo po ako. Habang ikinukwento ko ang lahat, ang mga taga-DSWD ay nagsimula ng piliting isakay si Elyon sa isang naghihintay na sasakyan. Ngunit isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Ang mga kapitbahay, ang mga dati nanunuya, ang mga dati nagchichismis, ay gumawa ng isang harang. Nagkapit-bisig sila, pinapalibutan ako at si Elyon. Subukan niyong dumaan dito. Sigaw ng isang lalaking karpintero. Walang aalis sa looban na to. Sigaw ng isang tindera. Napatigil ang mga taga-DSWD. Hindi nila inaasahan ang pagkakaisang iyon. At sa tamang sandali, isang motorsiklo ang humarurot at huminto sa gitna ng lahat. Isang lalaking may hawak na cellphone na nakamount sa isang stick ang bumaba. Naka-live. Magandang hapon po sa lahat ng ating followers, sabi niya sa camera. Nandito po tayo ngayon sa Tondo kung saan may isang ina na di umano'y pilit na inaagawan ng anak matapos subukang bawiin ang mana mula sa kanyang mayamang pamilya by marriage. Ang mukha ng dalawang taga-DSWD ay namutla. Ang takot na mapanood ng libu-libong tao ay mas malakas kaysa sa anumang suhol na kanilang natanggap. Ano pong pangalan niyo, ma'am? At sino po ang pamilyang ito? Tanong ng vlogger sa akin. Alessandra Montoya po. At ang pamilyang tinutukoy ko ay ang nagpapatakbo ng Leandro Montoya Foundation. Ang pangalang iyon ay parang isang bombang sumabog. Ang foundation na nagpapanggap na tumutulong sa mahihirap ay siya palang nasa likod ng kalupitang ito. Mabilis na nag-atrasan ang mga taga-DSWD. Sumakay sa kanilang sasakyan at mabilis na umalis. Naiwan kami sa gitna ng looban. Ako, si Elyon na mahigpit na nakayakap sa akin, at ang mga kapitbahay na naging aking pamilya. Sa gitna ng papatahimik na kaguluhan, isang pamilyar na tunog ang pumailan lang. Ang telepono sa aking kamay ay tumutunog. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot ko. Alessandra? Si Attorney Alcantara to. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kakaibang bigat. May tumawag sa akin. Isang empleyado mula sa Montoya Corporation. Takot na takot siya sa mga ginagawa ni Marites. At handa siyang tumestigo. Hawak niya ang lahat ng orihinal na dokumento. Ang korte ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa huling araw ng pagdinig, ang hangin ay puno ng tensyon na halos mahahawakan mo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Sa likod ko, nakaupo si Aling Nena, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin.
Sa tabi niya ay si Dr. Helena na nagpaalam muna sa ospital para maging moral na suporta ko. Sa kabilang panig si Marites ay nakangisi pa rin, puno ng paghamak. Ngunit si Doña Rosalinda ay hindi na mapakali. Ang kanyang mga mata ay mailap. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil na pinipilipit ang isang mamahaling panyo. The prosecution may call its final witness, sabi ng hukom. Tumayo si Attorney Alcantara. We call to the stand Miss Lorna Reyes, isang babaeng nasa mga 30, payat at nakayuko, ang lumakad patungo sa gitna. Siya ang dating accounting assistant ng Montoya Corporation. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nanunumpa. Nang magtama ang tingin nila ni Marites, mabilis siyang umiwas, puno ng takot. Miss Reyes, simula ni Attorney Alcantara. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang iyong trabaho sa ilalim ni Ginang Marites Montoya? Ako po ang tigaayos ng mga libro, ng 2 klaseng libro. Sagot niya, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Sa sumunod na oras, isiniwalat ni Lorna ang lahat. Inilabas niya ang mga orihinal na financial records na itinago niya, mga resibong may pekeng pirma, mga transaksyon sa mga ghost supplier, at ang 2 ledger. Ang isa ay para sa mga auditor, at ang isa pa, ang totoo, na naglalaman ng milyon-milyong pisong ninakaw ni Marites mula sa kumpanya. Your Honor, ito po ang patunay, sabi ni Lorna. Umiiyak na ngayon. Pinilit niya akong gawin ito. Sabi niya sisirain niya ang buhay ko. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang ilabas niya ang mga dokumento tungkol sa huling proyekto ni Leandro. Para makatipid at mapunta sa kanya ang pera, pinilit ni Marites na gamitin ang mga substandard na materyales. Mas murang semento, mas kaunting bakal. Yan po ang proyektong gumuho. Isang malakas na singhap ang pumuno sa silid. Ang pagnanakaw ni Marites ay hindi lamang pagnanakaw. Ito ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang bayaw. That's a lie! It's all fake! Sigaw ni Marites, tumatayo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit at pagkasindak. Binayaran niyo siya. Katahimikan! Ang malakas na pagpukpok ng martilyo ng hukom ay yumanig sa buong silid. At para idiin pa ang huling pako sa kabaong ni Marites, isang hindi inaasahang tao ang dinala sa korte. Si Gael, na nahuli na ng mga pulis dahil sa kanyang mga utang, ay tumestigo laban sa sariling asawa. Payat, magulo ang buhok, at wasak ang anyo. Inamin niya ang lahat, na si Marites ang utak ng bawat panlilinlang, na ginamit siya nito, at nawala siyang kaalam-alam sa lalim ng kasamaan nito. Nang matapos ang lahat, bumaling sa akin ang hukom. Ginang Montoya, meron ka bang nais sabihin bago ako magbigay ng hatol? Ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataong isumbat ang 3 taon ng hirap, ang bawat patak ng luha, ang bawat gabing walang tulog. Tumingin ako kay Doña Rosalinda, na nakatingin sa sahig, wasak. Tumingin ako kay Marites, na nakatingin sa akin ng may sukdulang pagkamuhi. Ngunit hindi galit ang lumabas sa aking bibig. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng papel mula sa aking bulsa. Ito ang kopya ng sulat ni Leandro para sa kanyang ina. Tumayo ako. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado at puno ng dignidad. Wala na po akong nais idagdag, Your Honor, sabi ko. Ngunit nais ko lamang basahin ang huling mga salita ng aking asawa para sa kanyang ina. Tumingin ako kay Doña Rosalinda. Ito po ay para sa inyo. Ma, basa ko, hindi ko hinihiling na mahalin niyo ako. Hindi ko rin hinihiling na mahalin niyo si Alessandra. Ang tanging hiling ko lang, kung mawala man ako,
Huwag niyong sasaktan ang babaeng pinakamamahal ko. Huwag niyo pong ipagkait sa kanya ang dignidad na nararapat sa kanya. Dahil sa paggawa niyon, ang alaala ko na rin po ang sinisira ninyo. Isang hikbi ang kumawala kay Doña Rosalinda. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling pumukpok ang hukom. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Ang lahat ng karapatan at ari-arian ay ibinabalik sa akin at sa aking anak. Si Marites ay hinatulan ng multiple charges of fraud, qualified theft, at reckless imprudence resulting in homicide. 2 pulis ang lumapit kay Marites. Narinig ko ang malamig na tunog ng bakal nang isara ang posas sa kanyang mga kamay. Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya sa akin habang kinakaladkad palabas. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang aking mga mata ay nasa kay Doña Rosalinda. Habang tinitingnan niya ang kanyang manugang na dinadala palayo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Isang malakas na paghinga ang kanyang pinakawalan. At pagkatapos, ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa upuan patungo sa sahig. Isang kaguluhan ang sumunod. Medic! Kailangan natin ng medic! Dinala nila si Doña Rosalinda sa isang stretcher palabas ng korte. Habang ang lahat ay nagkakagulo, ako ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa kawalan. Nanalo ako, ngunit bakit parang wala itong lasa ng tagumpay? Sa labas ng emergency room ng ospital, ang amoy ng antiseptiko ay pumalit sa tensyon ng korte. Ilang sandali pa, isang doktor ang lumabas para kausapin kami. Ang doktor na iyon ay si Helena. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi mga mata ng isang doktor na naguulat sa pamilya ng pasyente. Ito ay mga mata ng isang kaibigan. Isang tingin na puno ng isang tahimik na tanong. Nakuha mo na ang hustisya. Ngayon, anong gagawin mo? Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong gamot, pangamba at pag-asang nag-aagawan ang bumalot sa akin. Sa labas ng ICU, nakaupo ako sa isang malamig na upuang metal. Sa isang iglap, ako ay nasa korte. Tinatanggap ang hustisya. Sa susunod, heto ako, naghihintay sa balita tungkol sa babaeng sumira ng buhay ko. Ang salit-salit na pighati at tagumpay ay nag-iwan ng isang pagod na kaluluwa. Lumapit si Helena at umupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang akong damhin ang bigat ng katahimikan. Bakit ka nandito, Alessandra? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi ako nakasagot agad. Hindi ko po alam. Amin ko sa isang bulong. Dapat siguro masaya ako. Dapat nagdiriwang ako. Pero, bakit parang may kulang? Dahil ang hustisya ay nagpapatahimik sa isip, sagot ni Helena. Pero ang kapayapaan, sa puso matatagpuan. Kinabukasan, inilipat si Doña Rosalinda sa isang pribadong silid. Stable na siya, ngunit ang stroke ay nag-iwan ng malaking pinsala. Hindi na siya makalakad, at ang kanyang pagsasalita ay pautal-utal at mahina. Ako, sa kabila ng lahat, ang nanatili sa kanyang tabi. Pinapalitan ko ang kanyang suwero, pinupunasan ang kanyang noo, inaayos ang kanyang mga unan. Ginagawa ko ang mga bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa akin. Isang hapon, habang nag-iisa kami, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang mga matang iyon ay hindi na puno ng galit o paghamak. Ang nakita ko ay takot, pagsisisi, at isang malalim na kalungkutan. Aalis. Andra. Ang kanyang mga salita ay hirap lumabas. Lumapit ako. Nandito po ako. Wad. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Ang
Biyenan ko! Bulong niya, ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Kinuha niya lahat. Sinabi niyang, Walang halaga ang pagmamahal. Pera lang! Pera lang ang kapangyarihan. Sa mga putol-putol niyang salita, nabuo ang isang kwento. Ang kwento ng isang batang asawa na dumanas din ng kalupitan, na natutong maging matigas para mabuhay, hanggang sa ang kanyang puso ay naging bato. Naging halimaw siya dahil sa halimaw na lumikha sa kanya. Hindi nito binubura ang sakit na idinulot niya sa akin. Ngunit binigyan nito ng mukha ang kanyang kasamaan. Nanginginig ang kanyang katawan sa lamig, kahit na makapal ang kumot. Dahan-dahan, kinuha ko ang kumot at mas inayos ang pagkakatakip sa kanya. Ang simpleng pag-aalagang iyon, isang bagay na hindi ko kailanman natanggap mula sa kanya, ngunit kaya kong ibigay, ay tila nagbigay ng kaunting init sa malamig na silid. Tinitigan ko ang kanyang mukha, na ngayon ay mukha na lamang ng isang matandang babae na natatalo sa laban ng buhay. At naintindihan ko, ang galit na binitbit ko sa loob ng 3 taon ay isang mabigat na tanikala, at sa araw na ito, ako ang pipili na putulin ito. Pinapatawad ko na po kayo, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at payapa. Hindi para sa inyo, kundi para sa akin, para sa anak ko. At para sa kapayapaan ni Leandro, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mahina, ngunit sa loob nito ay naroon ang bigat ng buong buhay ng pagsisisi. Kinagabihan, isinama ko si Elion sa ospital. Sa huling sandali ng kalinawan ni Doña Rosalinda, ang tanging hiniling niya ay makita ang kanyang apo. Maingat kong inilapit ang kamay ni Elion sa kulubot na kamay ng kanyang lola. Ang malambot na balat ng bata ay dumampi sa malamig na balat ng matanda. Tinitigan ni Doña Rosalinda ang bata, ang kanyang apo, ang dugong Montoya na minsan niyang itinakwil. Isang bahagyang ngiti, ang una at huli kong nakita mula sa kanya, ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng silid, pumikit siya at hindi na muling dumilat. Nakatayo ako sa labas ng ospital, hawak ang kamay ni Elion. Ang gabi ay malamig, ngunit hindi na ako nilalamig. Ang pagpanaw ni Doña Rosalinda ay hindi isang selebrasyon, kundi isang pagtatapos. Ang pagtatapos ng isang kabanata ng sakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang hinaharap ay hindi na isang madilim na pasilyo na puno ng mga multo. Ito ay isang bukas na pinto. 5 taon ang lumipas. Ang mga alon na minsan ay tila lalamon sa akin ay naging mga alon na nagbigay sa akin ng lakas. Ang Montoya Corporation, na minsan ay naging simbolo ng aking pagdurusa, ay isa na ngayong testamento ng aking pagbangon. Bilang bagong CEO, hindi ko lamang ito iniligtas mula sa pagkalugi. Pinalago ko ito sa paraang alam kong ipagmamalaki ni Leandro. Ngunit ang tunay na puso ng kanyang pamana ay hindi nasa mga gusali o kontrata. Ito ay nasa Leandro Montoya Foundation. Isang tunay na pundasyon na ang bawat sentim ay napupunta sa pagtulong sa mga babaeng mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak, mga babaeng katulad ko noon. Si Marites ay nasa loob pa rin ng kulungan. Ang kanyang kagandahan ay unti-unting nilalamon ng mga pader na bato at ng pagsisisi. Si Gael, matapos pagsilbihan ang kanyang mas magaan na sentensya, ay piniling mamuhay ng tahimik sa isang malayong probinsya. Sinusubukang buuin muli ang kanyang sarili malayo sa anino ng kanilang kasalanan. At si Aling Nena, ang mataray na anghel ng aming looban, ay nakatira na ngayon sa isang maliit at maaliwalas na bahay na ilang kanto lamang mula sa aming bagong tahanan. Siya ang aming lola, ang aming pamilya,
ang laging naghahatid ng mainit na aros kaldo tuwing may sakit si Elyon, at ang laging may baong kwento at pangaral. Marami ang nagtangkang kumatok sa puso ko, mga business partners, mga matagal ng kaibigan, ngunit magalang akong tumatanggi. Ang puso ko ay hindi nabasag para kailanganin pang buuin ng iba. Ito ay buo na, puno ng pagmamahal para sa aking anak, at sa buhay na ako mismo ang nagtayo. Ngayong umaga, narito kami sa Batangas, sa dalampasigan kung saan ako lumaki, kung saan ang bawat butil ng buhangin ay saksi sa aking kahirapan. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako rito, hindi na ako ang payat at takot na si Alessandra. Ang hangin ng dagat na humahaplos sa aking muka ay hindi na nagdadala ng pait, kundi ng kapayapaan. Hawak ko ang kamay ng aking 8 taong gulang na anak, si Elyon. Matalino siya, masayahin, at may mga mata ni Leandro. "Mama, dito po ba kayo lumaki?" tanong niya, habang tinitingnan ang payak na pamayanan sa di kalayuan. "Oo, anak," sagot ko. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Tumingala siya sa akin. "Mama, masaya na po ba si Papa sa langit?" Ang tanong na iyon, na dati magdudulot ng kirot, ay nagdala na lamang ng init sa aking dibdib. Lumuhod ako para magpantay ang aming mga mata. "Oo, anak," sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Sobrang saya na ni Papa. Dahil nakikita niyang masaya tayo, may kinuha ako mula sa aking bulsa. Ang luma at medyo kinakalawang ng kompas ni Leandro. Inilagay ko ito sa palad ni Elyon. Ito ang nagturo sa akin ng daan nung nawawala ako, sabi ko sa kanya. Pero tandaan mo, anak, ang pinakamahalagang kompas ay narito. Itinuro ko ang kanyang dibdib. Laging sundin ang puso mo. Ito ang laging magtuturo sa iyo sa tama. Tumayo ako at sabay naming pinanood ang pagsikat ng araw. Ang ginintuang liwanag ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng dagat, binubura ang mga anino ng gabi, at ipinapangako ang isang panibagong simula. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bulong ng pag-asa. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng sakit, ng pagbangon, at ng paghahanap ng kapayapaan hindi sa pagganti, kundi sa pagpapatawad. At dito, sa harap ng dagat na saksi sa lahat, alam ko, sa wakas, na nakauwi na ako. At diyan nagtatapos ang kanyang paglalakbay at nagsisimula ang kanyang tunay na buhay. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat pagpatak ng luha at bawat pag-ahon mula sa hirap ni Alessandra. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitatanggi na may mga sandaling pati ako ay napahinto at napaluha. Ang pagsulat sa eksena kung saan nag-agaw buhay si Elyon sa gitna ng kawalan ay isa sa pinakamabigat na bahagi. Dahil ang kwento ni Alessandra, bagamat isang likhang isip, ay hinango mula sa mga totoong damdamin, sa tibay ng mga inang nakikita ko sa araw-araw, at sa mga kwentong ibinubulong lamang sa gitna ng gabi. Nais kong iparating na sa bawat isa sa atin, mayroong isang maliit na apoy ng pag-asa na hindi kayang patayin ng anumang unos. At ang pagpapatawad, ito ang butil na kapag itinanim, kahit sa pinakamatigas na lupa ng puso, ay tutubo bilang kapayapaan. Kaya ngayon, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Alessandra, matapos ang lahat ng sakit at pagtataksil, magagawa mo rin kayang buksan ang iyong puso sa pagpapatawad? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong bawat komento, like, at pag-share ay nagsisilbing inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam.